Wa Fairy Tales. Sa nakaraang bahagi, nalaman natin ang tungkol sa sirena na si Ariel na pinagpalit ang kanyang tinig para sa tunay na pag-ibig at ang kanyang masayang pagtatapos kasama si Prinsipe William. Ngunit ating alamin ang kanyang pinagmulan, sino ang kanyang ina at paano siya nagkaroon ng magandang boses. Malalaman natin ito ngayon kasama ang Wa Fairy Tales. Noong unang panahon sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, mayroong isang maganda at matulunging babae na isang manggagamot. Ang pangalan niya ay Emma. Napakabait niya. Ginagamot niya ang mga mahihirap na tao nang walang bayad. Dahil doon, lahat ng tao sa nayon ay labis siyang minahal. Ang kanyang kapitbahay ay si Abigail, isang mapandinlang at sakim na doktor. Nang makita na hindi siya gusto ng tao tulad ni Emma, sinimulan niyang kamuhian ito. Isang araw, mayroong isang kakaibang sakit na kumalat sa buong bayan. Maraming tao ang nakaratay sa kalsada at naghihintay na lang mamatay. Parehong gumawa sina Emma at Abigail ng lahat ng uri ng gamot, ngunit hindi ito naging epektibo. Mayroong isang mahiwagang halaman sa ilalim ng dagat at maaari nitong pagalingin ang lahat ng mga uri ng sakit. Kung mahahanap natin ito, siguradong maliligtas natin ang bayang ito. Sa ilalim ng dagat? Ngunit paano tayo pupunta doon? Kanya-kanya tayong mag-isip ng paraan. Ang unang makaisip ay kailangang ipaalam sa isa't isa. Habang si Emma ay abala sa pag-iisip kung paano makakarating sa ilalim ng dagat, si Abigail ay nakahiga lang sa bahay at iniisip kung paano sasaktan ang kaibigan. Narinig ko sa labas ng karagatan mayroong isang lugar na maaaring gawing sirena ang tao at ito lamang ang paraan para makakuha tayo ng halaman. Handa akong maging isang sirena kung ito'y makakapagligtas ng bayan at mga tao. Isang hangal. Naniniwala siya sa kwento ko, ang mga sirena ay hindi totoo. Ngunit kung tuluyan siyang mawawala, mas maganda yon. Paano ko mahahanap ang lugar na ito sa gitna ng malalim na karagatan? Noong malapit na siyang malunod, nagsimulang gumalaw ang karagatan. Isang higanteng balyena ang nagligtas sa kanya. Kahit na hindi mo naiintindihan ang sinabi ko, maraming salamat. Walang anuman. Ang pangalan ko ay Molly. Hala, nakakapagsalita ka? Kamusta? Ang pangalan ko ay Emma. Masaya akong makilala ka. Kinwento ni Emma kay Molly ang tungkol sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang mahiwagang halaman. Hindi ko alam ang tungkol sa ganoong uri ng halaman, ngunit madadala kita sa diwata ng karagatan. Talaga? Ito'y napakahusay. Sige, dalhin mo ako doon. Sige, kumawa ka ng mahigpit, Emma. Dinala ng balyena si Emma sa isang naiibang isla at mayroon lamang isang maliit na bahay kung saan nakatira ang diwata. Biglang bumukas ang pinto. Lumitaw ang isang diwata. Nagtataka na tumingin si Emma sa kanya. Kamusta, estranghero mula sa lupa? Anong kailangan mo sa akin? Nais kong maging isang sirena upang hanapin ang mahiwagang halaman sa ilalim ng dagat at maligtas ang mga tao sa aking nayon. Napakatapang mo. Ngunit kapag ginawa mo iyon, hindi ka na magiging tao muli. Pag-isipan mo itong mabuti. Sumang-ayon si Emma nang walang pag-aalinlangan. Nagpasa siyang maging isang sirena. Handa akong tanggapin ang anuman kinakailangan upang mailigtas ang aking bayan. Uminom ka ng tubig sa loob ng kambibing ito at ang iyong pangarap ay magkakatotoo, ngunit ito'y magiging masakit. Agad na ininom ni Emma ang tubig. Pakiramdam niya ay nasusunog ang kanyang mga binti, ngunit tinis niya ito. Unti-unti naging buntot ng isda ang kanyang mga binti. Ikaw lang ang may lakas ng loob na maging isang sirena.
Ang kabibi ay naglalaman din ng magandang himig na nahubog ng maraming siglo sa ilalim ng bangin at karagatan. Mula ngayon, magkakaroon ka ng isang kahangahangang boses na mas maganda kaysa sa anuman sa mundo. Maraming salamat, Diwata. O sige, hanapin mo na ang mahiwagang halaman, pagpalain ka. Dahil sa kanyang bagong itsura, naabot ni Emma ang ilalim ng dagat. Doon nakita niya isang bagong mundo kung saan lahat ng nilalang ay tahimik na namumuhay. Naku, nakalimutan ko. Kailangan kong hanapin ang halamang dagat. Ngunit ang dagat ay walang hanggan. Paano makikita ng sirena ang mahiwagang halaman? Patuloy niya itong hinanap ngunit hindi niya ito makita. Ano na ang dapat kong gawin? Kung hindi ko makikita ito sa oras, ang buong nayon ay malalagay sa panganib. Uy, may bagay na makinang doon. Marahil iyon na ang hinahanap ko. Iyon ay isang bangkota na napapaligiran ng damong dagat. Napagtanto niya na mayroong isang taong nagmamatsyag sa kanya. Isang malaking pating ang lumitaw at kuminang ang matalas niyang ngipin. Naku, isang pating, tulungan niyo ako! Nahahaha, ang aking unang pagkain ngayon ay isang sirena. Ayos, tamang-tama ito at nagugutom na ako. Aabutin na ng pating si Emma nang kumidlat at napigilan ito. Brado, tumigil ka! Brado, mapangahas ka upang labangin ang patakaran at saktan ng isang sirena. Patawarin mo po ako, prinsipe. Hindi na ito mauulit. Huwag kang matakot. Wala na ang pating na yun. Ako nga pala si Prinsipe Poseidon na namamahala nitong karagatan. Ako si Emma. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sinabi ni Emma kay Poseidon ang kanyang kwento. Napakabait at napakatapang mo. Hayaan mo akong tulungan kang hanapin ang mahiwagang halaman. Maraming salamat. Dahil hindi pa sanay si Emma sa kanyang buntot na isda, sinubukan ni Poseidon ang kanyang makakaya upang tulungan siya. Si Emma ay matalino at natutunan niyang gamitin ito sa maikling panahon. Masaya silang nagkwentuhan ng maraming bagay at naging malapit sa bawat araw. Kinantahan ni Emma si Poseidon ng mga himig ng dagat gamit ang kanyang magandang boses. Humanga si Poseidon sa kanyang kabaitan at katapangan, habang si Emma ay hinangaan din ng lakas at katapatan ni Poseidon. Hindi nagtagal, umibig sila sa isa't isa. Matapos ang isang mahabang paglalakbay sa tulong ng mga nilalang sa dagat, sa wakas natagpuan ni Emma at Poseidon ang mahiwagang halaman. Prinsipe, ang kuweba na ito ay kumikinang ng ilang araw. Naniniwala ako na mayroong mahalagang bagay sa loob. Oo nga, hindi ko pa nakakita ang ganitong uri ng liwanag. Marahil ito'y isang senyales. Sigurado ako na ang mahiwagang halaman ay nasa loob ng yungib. Sa loob ng yungib, natagpuan ni Emma ang mahiwagang halaman na maaaring magpagaling sa lahat ng uri ng sakit. Sa wakas, natagpuan ko na. Paliligtas ko na ang aking mga mamamayan. Ito ay isang hiwaga. Nabuhay ako sa karagatan ng matagal na panahon, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng halaman. Dahil nahanap ko na siya, kailangan kong bumalik sa aking bayan upang iligtas ang lahat ng tao sa lalong madaling panahon. Emma, kailangan mo ba talagang umalis? Baka pwedeng wag na. Ayokong iwan ka. Ngunit responsibilidad ko ito, Poseidon. Salamat sa pag-alaga mo sa akin. Sa tingin ko, oras na para magpaalam tayo. Labis na nalungkot si Poseidon, ngunit ang hangarin ni Emma ay iginagalang niya. Nagpaalam sila at lumangoy si Emma papunta sa lupa kung saan naghihintay ang taong bayan na gumaling. Emma, ikaw ba yan? Hindi ba ako nananaginip? Talaga? Naging sirena ka? Oo, bumalik ako, dala ang mahiwagang halaman. Dahil hindi mabubuhay ng walang tubig, kinailangan ni Emma na ilagay ang kanyang sarili sa isang timba ng tubig at gumawa ng gamot upang pagalingin ng mga tao. Hindi nagtagal, nakaisip si Abigail ng isang masamang plano. Abigail, sa wakas natapos ko na ang paggawa ng gamot. Magaling, Emma. Ikaw ay isang henyo. Siguro ay pagod ka na. Uminom ka muna ng gamot na ito. Makakatulong ito sa'yo. Ininom ni Emma ang gamot ng walang pag-aalinlangan. Kaagad natumba siya at nahimatay dahil nilagyan ni Abigail ng pangpatulog ang tasa. Emma, masyado kang inosente. Ngayon, akin na ang mga gamot.
Ipinamahagi ni Abigail ang gamot sa lahat ng tao sa nayon. Nakakagulat dahil lahat ay mabilis na gumaling at nawala ang sakit. Oh Diyos ko, sa wakas na iligtas tayo. Dahil ito sa mahiwagang gamot ni Abigail, siya ang isang mahusay na doktor. Inabot ako ng maraming oras at pagsisikap upang puntahan ang iba't ibang lugar para makalikha ng gamot na ito para sa inyo. Nako, maraming salamat po. Kamusta naman si Emma? Nasaan siya? Si Emma? Habang ako'y abala sa paghahanap ng gamot, naglalaro lamang siya sa tabing dagat at sinumpa siya na maging isang sirena. Ano? Isang sirena? Hindi ka panipaniwala. Anong nagawa niya upang maparusahan siya ng ganun? Kung hindi kayo naniniwala, sundan niyo ako sa kanyang bahay at makikita niyo. Nagulat ang lahat nang makita si Emma na totoong sirena at noon nagsimula siyang magising. Lahat kayo'y gumaling. Pero bakit parang galit kayo? Anong nangyari? Anong nangyari? Lahat ay... Nakita niyo na? Ngayon, siya isang halimaw at sagisag ng demonyo, nakakasuklam katulad ng isang bruha. Paano nangyari na ang tao ay magiging isang sirena? Abigail, ikaw. Bakit mo sinasabi yan? Hindi ba tayo magkaibigan? Pakinggan natin ang bayani ng bayang ito, si Abigail. Demonyo ka, bruha, halimaw na Emma, isa kang mababang sirena. Umalis ka dito. Ang lahat ng mga taga-baryo ay niniwala sa sinabi ni Abigail. Sinigawan nila si Emma at tinaboy siya sa dagat kahit ano pang sabihin niya. Kailangan niyong maniwala sa akin. Ako ang nakakita at gumawa ng gamot na ito para sa inyo. Wala akong ginagawang mali. Sa oras na iyon, gumalaw ang dagat. Galit na lumitaw si Prinsipe Poseidon at binaton ng kidlat ang mga tao. Wala kayong mga utang na loob. Kailangang palitan ni Emma ang kanyang mga binti upang maging isang sirena at ginugol niya ng maraming araw ang paghahanap sa halamang upang maligtas kayo. At ngayon, inaakusuhan niyo siya at itinataboy? Nang marinig iyon kay Poseidon, sinuri ng mga tao ang lagayan ng gamot. Uy, lahat kayo. Tignan niyo ang nakita ko. May kaliskis ng isda sa loob ng gamot. Kaliskis ng isda? Ngunit si Emma lamang ang mayroong ganon. Totoo bang niligtas tayo ni Emma? Nagkamali kami upang paniwalaan ang sinabi ni Abigail at akusahan siya. Abigail, umalis ka sa bayang ito. Hindi ka namin kailanman mapapatawad sa masamang taong tulad mo. Paumanhin, Emma. Ito ay isang malaking pagkakamali. Hindi na namin ito gagawing muli. Ang sangkatauhan ay napakasama at sakim. Laging naiinggit sa bawat isa at naghahanap ng mga paraan upang saktan ng taong kinamumuhian nila. Kinukutya nila at itinataboy din nila ang taong tumulong sa kanila dahil lang sa naging sirena siya. Hindi ko nahahayaang manirahan si Emma dito. Ngayon, dahil ikaw ay isang sirena, mahihirapan ka ng mamuhay sa lupa. Kabilang ka sa dagat. Sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa aking ina, ang reyna ng karagatan. Magiging masaya siya na makilala ka. Sa pakikinig sa payo ng kanyang minamahal, umiyak si Emma at tumingin ulit sa kanyang bayan bago umalis. Kaya't sina Emma at Poseidon ay sabay bumalik sa karagatan. Ano ang naghihintay para sa kanila? Maaari kaya silang magkaroon ng isang masayang wakas? Alamin natin kasama ang WA Fairy Tale sa susunod na yugto.